Picture na ta. May picture na ako kay Kinong. Daming mga camera. So, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon. Salamat po noon sa pag-iimbita sa mga bayan dito sa pagtitiko na pinangunahan ng Bunyog Party List. At syempre, nakita rin natin dito yung magdalong, no? At iba pa mga organisasyon, itong mga vloggers natin na naririto na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Isolve ba tayo na impeach si Sara Duterte? Yes! Alam niyo po, more than a month na nang mag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging, magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi, no, na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay yung December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito ay, kapag ito po ay na-validate na, na-bet na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker, no, ng Secretary General. At si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung mag-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Gahol daw sa oras. Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yun. Ibinigay. Ang mga bayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang, yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yun lahat. Okay? Noong mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng bara. At pasensya na po doon sa mga supporter or vloggers. Sorry na po sasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa, siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough na number, 2/3 yun, 16 para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganun din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman tayo hingi. Ang tingin ko ang isa sa mga faktor na nagpapahina sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag ba tayo dito? Ang pagpapanagot ay walang panahon. Sila nga, gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating pondo. May panahon ba yan? Every day nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So walang panahon yan. Kaya ang pagpapanagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po itong impeachment na ito. At sana na lang po, sana po ay ang hamon ko po sa ating mga mamamayan. Pumunta po tayo sa lahat ng ating mga binotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto niyong kongresista ngayon? Na nakaupo. Kailangan po natin ng lakas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po itong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? At dapat pakinggan
dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan. Natakot ba tayo sa rally ng isang religious sect? Natakot ba tayo doon na sinasabi nilang puno-puno na 2 million o 1.5 million? Natakot ba tayo doon? Hindi tayo natakot doon. Dahil minority lang yun, mas marami ang gusto ng impeachment. Tama ba? Okay. So, ito po mga pagkilos natin. Ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng misa. Yung mga tatlong nag-complain o nag-initiate, no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo. Hindi pa po tapos ang 19th Congress. Hanggang June, ano pa yan? June 30. So, halimbawa, June 29, natapos sa Kongreso, pwede lang maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po, continuing institution yan. Pinalitan lang natin yung 12 doon, pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong mapapagkinaan ng loob, huwag tayong nasisindak doon sa sinasabing 1.5 billion. Dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte, ay may embolden ang mga korap sa gobyerno. Tama ba? Magpapatuloy ang korupsyon. Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na-impeach si Sara, at hindi natin napapanagot ang mga korap sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan. Tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas ng voluntary hunger, di ba? Nagugutom ang mamamayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? At walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sigilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat siyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin, no? Dapat siyang singilin ang mga Duterte, si Sara Duterte, panagutin doon sa ginawa niya sa ating pondo. At syempre, ang gusto natin ay panagutin niya, ikulong si Duterte. Tama ba? Okay, so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay, hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama po tayo? Okay, so yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Ayan, so maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng ACT Party List. At this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party List Congresswoman o Representative Arlen Rosas. Okay, ang sunod po na magsasalita si Atty. Enzo, pero mayroon lang po akong sasabihin. Mayroon po nakalaan na question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magtanong kay Congressman Castro kung ano po ang development ng na-file na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So at this juncture, bigay ko po yung microphone, syempre kay Atty. Enzo. Ayan, maraming salamat. Actually, gusto ko lang munang kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Congresswoman Castro. Gusto natin ipakita dito yung tunay na pagkakaisa ng mamamayan. Na dito, hindi natin tinitingnan ang kulay. Kita nyo, may pula. Ay pa lang. Pero nasagot ni Robin. Wala na. Nauna siya doon. So ang tanong po natin, gaano po ang porsyento na makukuha natin sa Senado? Kung ito pa lang, wala pa nga. Yung naglulong na si Robin. Medyo parang sa number, no? Tinitignan pa natin. Tinitignan din natin yung mga undecided na mga senador. Siyempre, alam na natin yung pro, no? Yung mga pro Duterte. At saka yung para doon sa impeachment.
Kaya lang, kung titignan po natin, kaya nga sinasabi natin na kung hindi posible sa kasalukuyang set-up as mga senador o ng Senate yun, yung ating impeachment ay hindi pa rin yan mamamatay. Kasi ipapasa natin yan sa susunod na sa susunod na bagaman ito ay open question. Sa susunod na set up. No? At hopefully, yung sa susunod na Senate set up, mas marami ang for impeachment. Kaya dapat tignan nyo, no? Tignan nyo yung mga kandidato natin. Hindi nga bibili nga sa Rubin. Pagka-senador na dapat ay naninindigan sa tama, di ba? Anti-corruption, naninindigan sa pananagutan. Kakampings kami. Progresibong grupo naman si Congresswoman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? Okay, ito sigaw natin. Sara Duterte. Sabay-sabay ha. 1, 2, 3. Sara Duterte. Isa ba? Okay, question and answer po. Montindinig. Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, bigyan po ng pagkakataon yung mga